Nakailaw ba ito? Oo nga, nakailaw ah. I-video tayo. Medyo matagal. Sana natin videoan tong CBR ni Tropa. Suzuki Impulse. Ito, dinala to. Ganito na. Walang headlight. Laking plastic na ito ah. Sige na, naulan-ulan. Yan. Issue na ito, hindi maandar. Tapos napandar daw ng mekaniko nila. Tapos mga 15 minutes lang yung tinakbo. Tumirik, tas tinulak na lang pa uwi. Tas ayaw na eh, starting na eh. Tas palagi siyang ganun. Chinek ko yung rectifier. Ito nakakabit pang XR 200. Alam ko yung ganyang kalit eh. Tas yung isang linya hindi nakakonekta yung sa output, hindi nakakonekta. Yung tangke sobra kalawang yung loob. Tapos ito pa, pinturahan din pala. Kasi biniyak nila para linisin. Kaso kinalawang ulit. Carb lagi daw nag-overflow. O madalas, nag-overflow. Nasikusin ko rin yung carb. Tapos mukhang mag-electrical dito. Hanip. Yan. Para makita maayos. Ito lang na ito. Wow! Wow, sabaw. Kaya ito siguro malinisin. Tapos ito salamin na natin ito. Lubat ah. Terton. Ito yung nakatanggal yun. Yung galing na rectifier. 3-phase. Tapos ito yung supply papunta, yung output papuntang battery. Isa papuntang positive. Yung isa wala. Supply negative. Negative ah. What this? Balat. Aha. Hanip. Ito pa pala no, yung ito natin setup ng petcock. Petcock niya original pa pero baka palitan ko na rin to. Wala na rin kasi siyang vacuum eh. Baka mag-leak na to. Mukhang nalagyan na nga ng sealant eh. Mukhang nagli-leak na nga ito eh. Tapos ito nilagay nila na high tension wire pang auto. Negative to eh. Pwede oo, under pa rin naman yan. Nagamit yun. Kaso hindi optimum yung performance nito eh. Kasi hindi niya na-meet yung impedance na kailangan para doon galing ng coil papunta ng spark plug cap. Ito kasi ito laman tapos yung pagkaka-coil na yan merong may value yung walang putol yung diretso nun may value yun eh. Hindi ko alam kung ano yung siyempre hindi ko makabisado yun. Yung haba na yun, yung originally na haba nito na pang kotse, yung kahaba, may certain value yun na impedance para dun sa sa coil, sa distributor, sa distributor, tapos yung papuntang coil. Kung alam niyo yung sasakyan, ganun yun eh. Ito kasi iba to eh.
Although gagana syempre kasi wire pa rin naman yun, conductor pa rin, tatawid pa rin naman yun. Pero hindi optimum. Kaya marami nagsasabi pwede daw. Ito walang takip. Aha. Okay ito. Silipin ko muna yung carb, tapos charge ko yung battery. Ito, kailangan ko palitan talaga to. Hindi ko nasusubukan na ito gamitin. Papalitan na talaga to. Spark plug. Spark plug niya, UMA eh. Binunot ko na kanina, binalik ko na. UMA Racing. Final na ba yun? Pakita ko lang yung setup na ginawa ko. Naglagay ako na ito. Coil. Pakita ko lang na gumagana naman. Nakita nyo naman eh. Dito meron. Dito nawawalan ng ground. Doon meron eh. Ito natin tong setup dito. Uy, nagulat ka. Yung check engine niya ginawa ko sa oil. Sa oil Pressure. Oil pressure. Okay naman yung float valve. Baka puro kalawang. Ito kahit wala nang goma to. Check lang naman yun. Safe naman. Ligas-ligas na. Kalawang. Makalawang nga. Boy. Pilot. Pilot. Bago din pilot. Tiya. Paya. Ba't parang maputi dito sa camera? Ayun. Dumi. Sabi ni sir malinis. Sobrang dumi. Dalawa pa lang natatapos ko. Hirap. Hirap ah. Yan, umaga na. Putik. Ito yung mga pyesang papalitan. Tsaka yung float valve. Tsaka float valve seat. Wala dito eh. Kaya kunin ko doon sa stocks. Ito yung mga dati yung pyesa. OMG. Yak. So ito ano nga ba sabihin ko ay yung pakita ko pala yung dati niyang main jet. Kumpara lang natin yung kakabit ko ngayon. Focus yun. Ang laki, no? Laki ng butas.
Tapos yung pilot, ganoon din, lalaki ng butas, kaya pelta ko na rin. Lalaki yung butas nila. Setup ko lang to, tapos try natin paanda rin. So ito, pelta ko na rin mga floaters kasi mga putol na eh. Mga putol. Ito. Tapos yun, may ano yan, baka dinikitan, baka butas eh. Limutan ko mag video, makita ko yung langat mo lang muna kasi namamatay, may tumatagos sa kuryente. Napakita ko yung tumatagos. Benta ko ng high tension wire kaso na nagtatagas-tagas eh. Yun eh. Sa video eh. Good shit ah.